May mga pagkakataon sa buhay na kahit nakikita ka ng mga tao araw-araw, hindi naman talaga nila alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Nakikita nila na pumapasok ka, nakikita nilang nagtatrabaho ka, nakikita nilang nakangiti ka, nakikita nilang ginagawa mo ang mga bagay na kailangan mong gawin. At minsan sasabihin nila, ang lakas naman niya, parang okay lang naman siya, kaya naman niya yan. Pero ang totoo, hindi naman lahat ng laban ay nakikita. At ito ang gusto kong ikwento ngayon, hindi para kaawaan ako. Hindi rin para sabihin na mas mahirap ang pinagdadaanan ko kaysa sa pinagdadaanan ng ibang tao. Gusto ko lang ikwento ang isang bahagi ng buhay ko, isang bahagi na marahil hindi nakikita ng ibang tao. May mga panahon sa buhay ko na kailangan kong harapin ang mga bagay na hindi ko naman inakala na darating. May mga desisyon na hindi madaling gawin. May mga pagkakataong nagtatanong ako sa sarili ko, tama pa ba ang ginagawa ko? Dito pa talaga ako dapat? May pupuntahan pa ba itong lahat? At siguro iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging adult. Kapag bata ka, parang simple lang ang buhay. May pangarap ka, mag-aral ka, magkakaroon ka ng trabaho, magiging successful ka. At pagkatapos nun, parang magiging okay na ang lahat. Pero habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi pala ganun kasimple. May mga pangarap na kailangang ipaglaban. May mga oportunidad na hindi dumarating sa tamang panahon. May mga bagay na pinaghihirapan mo pero hindi pa rin nangyayari. At may mga pagkakataon na kahit ginagawa mo naman ang lahat na makakaya mo, pero hindi pa rin sapat ang pakiramdam. At doon ko natutunan na may pagkakaiba pala ang pagiging okay at pagpapatuloy kahit na hindi ka okay. Minsan, hindi naman talaga tayo okay, pero bumabangon tayo. Pumapasok tayo. Ginagawa natin ang trabaho natin. Nakikipag-usap tayo sa ibang tao. Tumatawa tayo. At pagkatapos ng lahat ng iyon, kapag mag-isa na lang tayo, doon lumalabas lahat. Doon mo mararamdaman yung pagod, yung doubts, yung mga tanong na buong araw mong pinipigilan. At minsan, mapapaisip ka, kailan ba magiging madali? Hindi ko masasabi na nahanap ko na ang lahat ng sagot. Actually, hanggang ngayon, ay may mga bagay pa rin akong hindi sigurado. May mga bagay pa rin akong pinagdadaanan. May mga pangarap rin akong hinahabol. At may mga pagkakataon pa rin na natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Pero siguro, iyon ang gusto kong ipakita sa pamamagitan ng pagkukwento na ito. Hindi kailangan maging perfect ang buhay para masabi may progress. Minsan, ang progress ay simpleng hindi ka sumuko. Minsan ang achievement ay pagbangon mo kahit wala kang gana. Minsan ang courage ay iyong wala kang takot. Ang courage ay iyong natatakot ka pero ginagawa mo pa rin ang kailangan mong gawin. At kung may isang bagay ako natutunan mula sa sarili kong experience, ito yun. Huwag nating husgahan agad ang isang tao base lamang sa kung ano ang nakikita natin. Dahil maaaring ang taong nakangiti sa harapan mo ay may laban na hindi niya kayang ikwento. Ang taong tahimik ay maaaring maraming iniisip. Ang taong mukhang matatag ay maaaring pagod na. At ang taong patuloy na lumalaban ay maaaring dahil madali or hindi madali para sa kanya, kundi dahil wala siyang ibang choice, kundi magpatuloy. Kaya kung may nanonood o nakikinig man ngayon na dumadaan din sa isang mahirap na chapter ng buhay, hindi ko sasabihin sa iyo na magiging okay agad ang lahat. Hindi ko rin sasabihin sa iyo na kailangan mong maging strong palagi. Ang masasabi ko lang, okay lang mapagod, okay lang malito, okay lang magtanong, okay lang aminin na nahihirapan ka. Pero sana, kahit mabagal, magpatuloy ka.
Dahil baka hindi mo pa nakikita ngayon kung saan ka dadalhin ng chapter na ito. Pero hindi ibig sabihin na wala ng susunod na chapter. At siguro, iyon din ang dahilan kung bakit gusto kong gumawa ng video na ito. Hindi dahil marami akong alam, hindi dahil nasa perfect place na ako sa buhay, kundi dahil may mga kwento akong gustong ibahagi. Mga karanasan, mga realizations, mga pagkakamali, mga bagay na natutunan ko habang nagpapatuloy. At marahil sa pagkukwento ko ng perspective ko, may isang taong makikinig at masasabi, hindi pala ako nag-iisa. Ako si PJ at ito ang kwento ko. Hindi ito kwento ng isang taong nakaabot sa lahat ng gusto niyang marating. Ito ay kwento ng isang taong patuloy pa rin naglalakad. Hanggang sa muli.